there are prophecies in the Old Testament, around 2, 3, 400, patungkol sa darating na tagapagligtas. At yan po ay natupad sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sa pagpapahayag ng kanyang buhay, ng kanyang pagdating, kapanganakan, yung kanyang ministry, kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At dito po ngayon, sa araw na ito, ay ilang bahagi lamang po. Ang atin pong titingnan ay ang nasa sulat ni Mateo, chapter 1 at saka chapter 2. Okay? Prophecies fulfilled sa Panginoong Hesus o through Jesus Christ. Okay? Tingnan natin, ano ba yung mga kapahayagan na yan in the Old Testament? Kasi po ang kaganapan niya mga yan ay makikita po natin sa New Testament. Saan po ba natin pinag-aaralan ng buhay ng Panginoong Hesus? Sa New Testament, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Pag gusto mong malaman yung pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus, mula kapanganakan niya hanggang sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, doon po natin makikita yan. Okay? Ngayon po, titignan po natin yung fulfillment ng mga kapahayagan sa Old Testament. Okay? By the way, bakit natin kinakailangan pag-aralan? Bakit kinakailangan natin malaman? Anong goal natin dito? Dalawang bagay lamang po. No? Nais ko lamang po at malaman po nating lahat na pinatototohanan ng banal na kasulatan na ang Diyos ay tapat at totoo. Okay? Sabi ko nga, may mga daan-daang prophecies. Sino nagbigay niyan? Ang Diyos. Sinong tutupad niyan? Ang Diyos. Okay? Una, patutunayan ng salita ng Diyos na siya'y tapat at totoo. Okay? Ano yung pangalawa? Pangalawa, patutunayan din ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus ang tanging ipinangakong darating na tagapagligtas. Wala nang iba. Kundi Jesus Christ is the only promised Savior. Okay? So tingnan po natin. Sa chapter 1 po, una, fulfillment ng sinabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 na manganganak ang isang birhen at ang pangalan na kanyang ipanganganak ay Emmanuel. Ngayon, pagdating po sa Matthew chapter 1, babasahin ko po 18 to 23. Basahin po natin. Ito po kasi yung mga pangyayari ng isinilang ang Panginoong Hesus. Patunay na naganap yung pinahayag ni Propeta Isaiah. Gaano katagal po ba yan? Daan-daang taon. 600 years bago isinilang ang Panginoong Hesus. At ipinangako, magsisilang ang isang birhen. Hindi pa pwedeng manganak ang isang birhen kung walang ano ba dito? Pagtatalik ng lalaki at babae. Pero si Maria, nagkaroon siya ng sanggol sa kanyang sinapupunan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. No? Ito po ang buhay ni Maria at saka ni Jose na kanyang mapapangasawa bago isilang ang Panginoong Hesus. Sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa ay ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niya, take note, binalak po niya na hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga at ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito po yun. Isaiah 7:14.
Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Or in English, God with us. Yan. So, the virgin birth, which is impossible, naging posible dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag ito 600 years bago mangyari at tinupad po ng Diyos ang kanyang ipinangako. Na isisilang ang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang birhen. Okay. Hindi naman po talaga madali naman. No? Kung tayo pong mga kalalakihan, lumagay sa kalagayan ni Jose, na kasi po sa kanila, ang betrothal po, it is as good as mag-asawa na sila. You know? Kaya lang, hindi pa niya nasisipingan yung asawa niya, buntis na. So, ganun kadali ba tanggapin yun? Hindi ganun kadaling tanggapin yun. Pero dahil sa sinabi ng banal na kasulatan, si Jose ay matuwid na tao, kaya anong binalak niya? Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Kasi kung lantaran niyang hihiwalayan si Maria, anong dadanasin ni Maria? Mamamatay siya, papatayin siya ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Bakit? Dahil isa kang disgrasyada. Hindi pa kayo nagkakasama ng mapapangasawa mo, buntis ka na. Yun po ang mangyayari kay Maria. Pero ang lahat pong yan ay in-endure nila. No? Tinuluyan ni Jose si Maria kasi yung instruction ng Diyos sa kanya. Ang sarap nun, di ba? Ang hirap magdesisyon, pero God assured you. No? Ang Diyos ang mag-assure sa'yo. Sige, tuloy mo lang. Akong bahala. Di ba? Napakaganda nung nangyari na yung kay Jose. Kaya sa kabila nung una na nagbabalak siyang huwag tuluyan si Maria, tinuluyan niya pa rin. Bakit? Dahil ito ay may instruction ng Diyos. Huwag kang matakot. Ang sarap nun, no? Manggagaling sa Diyos mismo, sasabihin sa iyo, do not fear. Kahit alam niyo po, kahit na dumating sa panahon ng ilang taong lumipas after isilang si Jesus Christ, may mga chismoso-chismosa pa rin. Ang tingin sa Panginoong Hesus, kay Mary, isa siyang babaeng marumi, isa siyang disgrasyada. Nabuntis siya na hindi pa siya nag-aasama. Hindi naman namatay yung issue na yun eh. Nagpatuloy po yun, pero hindi nila inalintahan na yun. Bakit? Halimbawa, si Jose, anong pinanghawakan niya? Ang instruction ng Diyos, tuluyan mo si Maria. Bakit? Dahil divine purpose ng Diyos yan sa buhay po nila. Si Maria, isang ordinaryong babae, pero kinalugdan siya ng Diyos, kaya siya ang ginamit na vessel. Sa pamamagitan niya isisilang ang anak ng Diyos. So, prophecy number 1 is fulfilled. Na imposibleng manganak ang isang birhen, pero walang imposible at walang mahirap sa Diyos. Kaya nangyari na, isinilang ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Prophecy number 1. Sa pangalawa po, Micah chapter 5 verse 2. Ang sabi naman dito sa chapter 2, no, tingnan po natin sa Matthew chapter 2, panahon ng paghahari ni Herodes. Chapter 2 verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Sinong propeta ito? Si Micah. Nakalagay po yan sa sinulat ni Propeta Micah na sa Bethlehem isisilang ang tagapagligtas. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem nang ganito ang bilin.
Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan na ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. So, muli, daan-daang taon bago isilang ang Panginoong Hesus, ang ipinangakong tagapagligtas ay manggagaling sa o ipanganganak sa Bethlehem. Paano mangyayari yun na si Jesus Christ ang fulfillment nito na ipapanganak sa Bethlehem? Eh, ang kanyang nanay ay taga saan? Taga Jerusalem, taga Nazareth. Ganon din si Jose. Paano sila napadpad sa Bethlehem? At doon isinilang si Jesus Christ. Alam naman na po natin yung istorya, kabuwanan ni Maria. Kinakailangan ng census, magpapatala ka sa iyong hometown. Kaya po kahit kabuwanan na ni Mary, kailangan nila ni Jose na maglakbay papuntang Bethlehem para magpatala sa census. Alam ba ng mga bata yung census? Alam niyo mga kabataan yung census? Yung census, yan yung halimbawa sa atin, no? Baka may kumakatok sa bahay niyo. Ilan po ba yung nakatira sa bahay niyo? Ano po ba yung trabaho? Ganon. Inaalam. Sa case po nila, inaalam yung mga tao na wala doon. Kaya kinakailangan magpatala, ipaalam na sila ay kumbaga sa buhay pa rin, nag-exist pa rin sila. Okay? Kabuhanan ni Mary. Punong-puno ang lahat ng panuluyan sa Bethlehem. Doon siya inabot ng panganganak. Alam naman natin yung istorya, si Jesus Christ, bagamat siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, anak ng Diyos, ay ipinakita niya ang ultimate example ng humility. Kahit siya ang kataas-taas ang Diyos, pinahintulot niya na ang kanyang anak ay isilang hindi sa isang palasyo, hindi anak ng maharlika, kundi isilang sa isang pasabsaban. Actually, sa kulungan ng mga hayop. At doon inihiga ang Panginoong Hesus na nababalot ng lampin sa pasabsaban ng hayop. Kaya po siya isinilang sa Bethlehem. So alam po ng mga punong pari ni Herodes. Kasi nung sinabi sa kanya nung pantasan po ba ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. Tapos ang kausap niya yung hari ng Hudyo. Siyempre, ano ibig sabihin nun? Banta sa kanyang pagiging hari na may isinilang na bagong hari. Si Herodes pa naman, sobrang abnormal niyan. Sobrang paranoid. Alam niyo ba kasalanan ni Herodes? Pinapatay niya yung ilan sa kanyang mga anak, pati yung kanyang asawa. Dahil nararamdaman niya, feeling niya, aagawin siya sa kanyang trono. Nung nakaramdam siya ng banta, pinapatay niya yung kanyang asawa. Ganon po si Herodes. Ngayon, nung nagtanong sa kanya yung mga panta, saan po ba ipinanganak yung hari ng mga Hudyo? Kasi nakita namin yung kanyang bituin. So, wala siyang ibang maiisip doon kundi ito'y banta sa aking trono. Ayaw niyang bumitaw sa kapangyarihan. Nanatili siyang hari. Pero ngayon may isinilang na hari ng mga Hudyo. Nagkunyari siya, ay ganun ba guys? Sabi sa mga pantas, no? By the way, itong mga pantas, hindi po sila tatlong hari. Lilinawin ko, no? Hindi po sila tatlong hari na nakagistan natin si Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala pong sinabi ang Bible. Ang sinabi lang mga pantas. At hindi po sila tatlo. Ilan sila? Wala ulit sinabi ang Bible. Nakasanayan na lang pong ituro sa atin na si Melchor daw at si Gaspar daw at si Baltasar daw ay mga hari at tatlo silang hari dahil may tatlong regalo. Ginto, insenso at mira. Pero in fact, in detail, wala pong sinabi ang Bible na may tatlong hari na dumalaw kay baby Jesus at nagbigay ng tatlong regalo. Okay? No? Wala pong sinabi kung ilan ang dumalaw na pantas sa Panginoong Hesus. Okay? So, babalikan po natin, nung nagtanong sila kay Herodes, sabi niya, naligalig siya, naligalig ang buong Jerusalem. Kaya pinatawag niya mga punong pari. Ayon sa kausulatan, saan nga daw ba isisilang ang Kristo? Saan nga daw ba isisilang ang Mesiyas? Binasa ng mga punong pari yung sinasabi ng kasulatan. Ay, mahal na hari, sa Bethlehem po isisilang ang Kristo.
ayon sa sulat ni Propeta Micah. Wala pang chapter at saka verse nun, ha? Take note. Nasa aklat po ni Propeta Micah, isisilang sa Bethlehem ang Kristo. So, nung nalaman niya, kinausap niya yung mga pantas. Oh, mga pantas, pag nalaman na ninyo kung nasan yung bata, balitaan nyo naman ako. Kasi sasambahin ko rin siya. Pero in fact, anong laman ng puso ni Herodes? Papatayin ko yung bata na yan. Dahil pag yan bata na yan lumaki, yan ang papalit sa akin bilang hari. Hindi maaari yan. Kaya ganun. Kaya po yung fulfillment ng kapahayagan nun sa sulat ni Micah ay naganap na kahit taga Nazareth sila Joseph at si Mary, ang kanilang anak ay isinilang sa Bethlehem. Aksidente po ba yun? Hindi. Ito po ay kalooban ng Diyos. Siya ang nagpahayag kung saan isisilang ang tagapagligtas. Siya rin ang nag-direct ng mga senaryo upang abutin ang kabuuan ng kapanganakan si Mary doon sa Bethlehem. Okay? Pangatlo, yan, will spend time in Egypt as a child. Sabi dito sa verse 9, pagkarinig ng bilin ng hari, kasi sabi nila, hanapin ninyo, di ba? Pagkarinig ng bilin, nagpatuloy na yung mga pantas sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, ang kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila ang kanilang mga dalang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo ang iyong mag-ina sa Ehipto. Huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at ang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. At sa gayon, muli, natupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Okay, ano po, ito yung fulfillment muli na nakasulat sa Hosea. Paano po napadpad ang Panginoong Hesus sa Ehipto? May banta sa kanyang buhay, kaya sila pong mag-anak ay nag-spend muna ng roughly 2 years sa Egypt. Okay? Mula nung bata si Jesus Christ, lipat sila ng Egypt. Bakit? Papatayin siya. Fulfillment pa rin yan na tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Okay? Nagtago muna po sila ron. Ang sabi ng angel of God, huwag kayong aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. So, gaano katagal man sila abutin doon, kinakailangan nilang mag-stay doon dahil yun ang utos ng Diyos. Uncertain kung how long, pero nung dumating ang kamatayan ni Herodes, pwede na silang umalis sa Ehipto. Sabi dito sa verse 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad muli ang sinabi ng propeta. This time, si propeta Jeremiah. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Nangyari po na dahil galit na galit si Herodes, hindi siya binalikan ng mga pantas. Hindi ni-report sa kanya kung nasaan ang batang Jesus Christ. Anong ginawa niya? Dahil una, tinanong niya, di ba, kailan ba ninyo nalaman na isinilang ang hari ng mga Hudyo? So, nagbigay sila ng panahon kung kailan. Kaya nung nagalit siya, ang sabi niya, patayin ang mga bata 2 years old below.
na nandoon sa Bethlehem at sa mga bayang malapit dito, patayin lahat. Dahil sa galit niya. At ipinahayag yan ni Propeta Jeremiah na mangyayari na maririnig sa Rama ang pagtangis. Iiyak si Raquel sa kanyang anak. Ayaw niyang magpaaliw. Bakit? Dahil sila ay patay na. Nangyari po yan ng panahon ni Haring Herodes nang hindi niya nalaman kung nasaan ang baby o ang batang si Jesus Christ. Pinapatay niya ang mga bata. Bakit? Sinabi dito, si Raquel daw, tinangisan ni Raquel. Sino ba si Raquel? Siya po yung asawa ni Jacob na si Israel. At yung mga bata na yon ay mga batang Israelita na pinapatay ni Haring Herodes. Kaya mayroong pagtangis nung gabi na yon sa bansang Israel. Dahil ang mga bata, 2 years old pababa, lahat ay pinapatay ni Haring Herodes. No. Nagtago sila doon sa Egypt habang ang mga bata ay pinapatay ni Haring Herodes. 19 to 23. Pagkamatay ni Herodes, yan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel. Anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka! Dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nagahari sa Judea si Arquelao, na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea. At doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Kaya natawag kay Jesus Christ, Jesus of Nazareth. Kasi iniwasan nila ang nagahari doon sa lugar na yon na iniwasan nila ay anak ni Herodes. So, playing safe, doon sila nanirahan sa Galilea, sa Jerusalem. At ang sabi dito sa chapter 2, verse 23, sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Okay? Ngayon, hindi ko nilagay dyan dahil wala naman direktang sinasabi ang Old Testament na tatawagin siyang Nazareno. Pero, napakarami pong ginawang pag-aaral ng mga scholar na anong ibig sabihin nito. Nakalagay sa Bible natupad ang sinabi ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Pero hindi mo makikita anywhere in the Old Testament yung statement na yon na ang tagapagligtas ay tatawaging Nazareno. Anong pinag-uusapan pa natin dito? Yun ang sinabi natupad ang kapahayagan ng mga propeta. Though hindi natin makita sa Old Testament, pero sinasabi sa sulat ni Mateo, may katuparan ng kapahayagan ng mga, hindi lang isa, mga propeta na si Jesus Christ daw o ang anak ng Diyos ay tatawaging Nazareno. Okay? Kaya Jesus of Nazareth. Yung sabi nung iba, ito may kinalaman sa sulat ni Isaiah, chapter 11, verse 1, na yung mula sa, ano ba tawag doon? Sa tuod, yung pinutol na puno, may umusbong na isang sanga. So, medyo maraming speculation. So, hindi na lang natin titignan. Basta ang sinabi ng talata, sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Okay? Ngayon po, kasi pag sinabing Nazarene o taga-Nazareth, medyo mababa. Okay? Mababa ang tingin. Okay lang naman sa Panginoong Hesus yun, di ba? Lagi niya nga ibinababa yung kanyang sarili Hindi siya pinanganak na sa palasyo, hindi siya pinanganak sa magulang na royalty. Ang pinagpanganakan niya, pasabsaban lang. Namuhay siya bilang isang karpintero. Kasi tinuro pa ng Panginoong Hesus sa atin yung humility So, kaya nga mas pinili pa niya na maging taga-Nazareth. Kasi pag taga-Nazareth ka, mababa ka Nung tinawag ng Panginoong Hesus yung kanyang mga apostol, naalala niyo sinabi ng Nathaniel,
Nung tinawag ni si Nathaniel, Nathaniel, nakita na namin ang Mesiyas, nakita na namin ang Kristo, si Jesus na taga Nazaret. Ano sabi ni Nathaniel? Ano? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Ayan. Kasi yun na yung stigma eh. Pag taga Nazaret, nothing good. Tapos sasabihin yung Kristo, yung tagapagligtas, galing Nazaret. Kaya yun ang reaction ni Nathaniel. Okay? Those are despised people. Mababang tingin sa kanila ng lipunan. Pero siyempre, ang ating Panginoong Hesus talagang as much as possible, ipinapakita niya sa atin yung kababaan. Itinuturo niya sa atin yung kababaan. Okay? Sign of Christ's humility. So ito, chapter 2 pa lang tayo, pero may makita natin napakalilinaw ng fulfillment ng mga prophecy. No? Sa mga susunod pa na kabanata, ang dami pa. Pero dito na lang po muna tayo mag-focus kasi nasa panahon tayo ng Happy Holidays na inaalala natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ngayon, ang malaking tanong is, totoo ba na December 25 ang araw na pinanganak ang Panginoong Hesus? Taas ang kamay ng pinaniniwalaan yan. Wala. Tama. Dahil hindi naman talaga malinaw na si Jesus Christ ay ipinanganak sa December 25. Diba? Sabi nila, kung December yan, may yelo yan. Hindi nasa labas yung mga pastol na nagpapakain ng mga tupa. Kasi di ba, nagpakita yung mga anghel sa mga pastol o isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Kaya nagpuntahan yung mga pastol eh. Kung may yelo ng mga panahon kung December yun, wala sila sa labas. Bakit naman tayo ngayon nagigip-gipig ng December 25? Masama yung ginagawa natin, kasalanan sa Diyos yan? Hindi naman. Hindi naman natin sinasabi, hindi naman natin pinatitigasan. Sabi ng Bible, December 25 daw, isinilang si Jesus Christ. Gumaganon ba kayo? Hindi. Bakit tayo nakiki-Christmas? Sabihin na natin, hindi naman pala December 25. Lalabas mga ipokrito tayo. Bakit? Tumatanggap kayo ng bonus, December ayaw nyo maniwala. Di ba? Pakinabang. Ang atin, bilang mga mananampalataya, we celebrate Christmas, hindi dahil December 25. We celebrate Christmas. Bakit? Dahil alam natin na ang anak ng Diyos ay nakatawang tao. Yan yung unang Pasko. Isinilang siya sa pamamagitan ng isang birhen. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos and the Word became flesh. Bakit siya nagkatawang tao? Kasi kailangan ng, manunubos. Kailangan niya tayong iligtas. Mapapahamak tayo sa kasalanan natin sa impyerno. Kaya ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So whatever the date is, ang isineselebrate natin dito ay dumating, nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, dumating siya sa mundo para iligtas tayo. Wala tayong pakialam sa petsa. Hindi natin ipinagmamatigasan yung December 25 dahil hindi naman yan sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Nagdidiwang tayo dahil merong tagapagligtas na dumating para iligtas tayo. Yun yung maganda doon. Okay? Ito yung pinakauna na pinakamagandang nangyari sa kasaysayan. Ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao siya. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, namatay siya para sa ating mga kasalanan. The first thing is, the Word became flesh. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Pangalawa, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus para bayaran yung dapat sana tayo ang magbayad. Yan yung pangalawa. Una, nagkatawang tao siya. Pangalawa, namatay siya para sa atin. Ano yung pangatlo? Kung siya'y namatay sa krus, siya'y inilibing. Pangatlong, pinakamahalaga, pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng anak ng Diyos na umibig sa atin, na nagkatawang tao para tubusin tayo,
Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus. Nilibing siya at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan yung pangatlo. Yan yung pundasyon ng ating pananampalataya. Si Kristo na sinasampalatayanan natin, hindi na natiling patay, bagkus siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw at hindi na muling mamamatay pa. Ang Diyos na pinagkatiwalaan natin ang ating buhay, ng ating kaluluwa, ay Diyos na buhay. Hindi siya nag-stay doon sa libingan. No? Yung Diyos na pinagkatiwalaan natin ng ating eternity, Diyos na buhay. Kaya tayong mga tao, andito tayo kasi nagpapasalamat tayo dahil iniligtas niya tayo, dahil tinubos niya tayo, at higit lalo dahil siya muling nabuhay para sa atin. Kaya ikaw tao na wala ka pang pananampalataya sa Diyos, hindi mo pa natitiyak na anong mangyari sa buhay mo, sa kanyang piling ka pupunta, o hindi mo pa natitiyak, pag namatay ako, baka hindi ako sa langit mapunta. Pwede mong panghawakan yung sinasabi ng banal na kasulatan, kapag namatay ka, doon ka sa langit pupunta sa piling ng Panginoon. Paano? Isa lang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan ng tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Maniwala siya kay Kristo na siya ang anak ng Diyos. Na naniniwala ka na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para tubusin ka sa iyong kasalanan. Gayon din ako. Lahat tayong mga tao, binayaran niya ang kasalanan natin. Kaya ibinigay niya yung kanyang buhay doon. Nilibing siya pagkatapos siyang mamatay sa krus. Pero hindi siya nanatiling patay. Sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Yan yung ating ipinagdiriwang sa buhay natin. Yakapin natin lahat yan. Na ginawang lahat ng Panginoong Hesus yan para lang mailigtas tayo. Para hindi na tayo dumanas ng impyerno. Para hindi tayo maparusahan sa impyerno. Ginawa ng Diyos yung paraan na yan. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Hindi niya ikinalulugod kung meron ni isa sa atin ang may mapapahamak. Hindi po gusto ng Diyos yun. Kaya lang ang nangyayari, masakit na katotohanan, maraming mga tao ang pinipiling magtiwala sa relihiyon at mas pinipiling magtiwala sa sariling kayang gawin. Ginawa na po ng Diyos ang lahat. Tapos na. Ano na kailangan nating gawin? Tanggapin yung katotohanan na ito. Mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ginawa niyang yan. Niyang lahat ng yan. Hindi niya tayo kailangan, no? Take note, ha? Hindi niya tayo kailangan. Pero mahal niya tayo. Hindi mababawasan ng pagka-Diyos niya, hindi mababawasan ng kanyang kaluwalhatian, hindi mababawasan ng kanyang kapangyarihan kung hindi tayo sasampalataya sa Kanya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, gusto niya tayong makasama. Naaawa ang Diyos sa atin dahil makasalanan tayo, mapaparusahan tayo sa impyerno. Kaya siya na gumawa ng paraan. Hindi natin kasi kaya. Tatanggapin na lang natin yung regalo. Yan yung essence of Christmas. Kaya sinasabi natin, Jesus Christ is the reason of the season. Because God gave His Son to save us. Yan yung ultimate gift. Kaya lang ngayon, parang nagiging masama na ang kahulugan ng gift na yan. Nagiging business, nagiging ugat ng pagkakasala, nagiging dahilan para ang iba ay magdamdam sa mga tao sa paligid nila kasi hindi nakatanggap ng regalo. Hindi. Tinanggap na natin yung ultimate gift, the most precious gift that the world has. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Diba? If you already had Christ, you already have everything. Yan po ang nararamdaman ng isang taong mayroong personal na relasyon. Yung taong may ugnayan sa Diyos, kontento ka na dahil nasa iyo na si Kristo.